May titingnan tayo na Suzuki big bike again. Dapat tingin lang eh, kaso ito sumama na sa atin sa garahe. Babot si sir. Hoy! So guys, dito tayo ngayon sa Makati and may titingnan tayo na Suzuki big bike again. Siyempre, tingin lang muna. Tingin na ambulance. Ozi Racing, Shimura, exhaust, Ozi Racing wheels, Lightech rear sets. Shimura full system. So ayan guys, dapat tingin lang, kaya lang ikakarga na natin sa bike hauler. Pag ganito, magkano pa yan? Ngayon pa nakapagawa mo kami 1. Oo, yan. Kasama na gasolina ro? Oo, yun yan. Oo, mura. So, kasama natin mga taga-bike hauler. Ang pangalan mo kuya? Joey tsaka si Alvin. So, gusto nyo, mag-message na kayo sa Facebook ba? Sa Facebook page nila. Gusto nyo mag-rent sa bike hauler. Nag-promo daw yun sa within NCR, 1.8 lang. Tapos pwede rin naman sa probinsya, no? Outside nito Manila. Pag-usapan na lang. So, kuya, thank you. Salamat. Thank you. Ayun, so ito na guys, ito na yung ating first ever ride sa isang Suzuki GSX-R 1000R. So ito yung top of the line nila. So makikita nyo dito, may DRL dito pagka 1000R, and then fully loaded, naka Ozi Racing wheels, forge, ginagamit sa mga World Superbike, WSBK, tsaka MotoGP. Naka Brembo na yan, pero accessories na ito naka Brembo RCS 19 Corsa Corta para mas maganda yung preno. Naka Lightech rear sets na foldable yan pag tumumba. Naka Shimura R11 exhaust, and then yung kanyang fairings Rayuyo limited edition GSX-R 1000R, and then yung suspension niya fully adjustable front and rear. Yun ang lamang niya dun sa base model version. Ito kasi yung top of the line. Meron na pala siyang KYB steering damper, and I think it's also electronic. Kulay black yung kanyang LCD. Yung base model kulay white yung background. Ito inverted. Tapos syempre meron tong auto blip. So first start natin. Okay, so hindi siya ganun kabulahaw dahil nga R11. Yung Shimura talagang smooth lang yan eh. Isa sa pinaka-comfortable dahil yung kanyang clip-ons hindi siya sobrang baba. So medyo nakataas siya ng konti comparing sa mga Fireblade, sa mga R1. Baga mas forgiving siya. Sobrang lambot ng shifter naman. Ang sarap ah. Sarap ng shifter niya. Para kang di naka-rear sets. So masasabi ko, itong Suzuki, isa sa pinaka maganda yung kanya transmission. Short shifter, very easy to shift. Tapos yun, sobrang gaan. Para ka lang naka 600 dito. Mabigat lang yata ng konti ito sa ZX-6R. Yung Shimura R11 naman sobrang decente.
Ito yung exhaust na pwede mong, nabitin ako kay kuya. Ito yung exhaust na pwede mong dalhin sa mga residential area na hindi ka nakakabulaho. May tunog siya, yes, pero hindi siya parang nagwawalang exhaust na parang yung sa mga SE project, ganyan. Yung na RPM mo, dun siya sisigaw, pero low to mid, swabe lang talaga. And ayun na nga, behavior wise, pati sound niya, halos kaparehas ng GSX-S. Talaga nandun yung character ng isang Suzuki. Napakadaling kuhanin ng neutral kahit naka rear sets, naka BFF, Showa, balance, free front fork, ang meaning ng BFF. Hindi siya best friends forever, ah. So fully adjustable front. Yung rear niya BFF din, fully adjustable din ang rear. So from the front and back, di siya mukhang 1000cc. Very slim ang kanyang profile. At dito, nakasakay ako sa cockpit. And rider's point of view, mukha talaga siyang payat. Para lang siyang mataba ng konti sa CBR 650R, which is a very slim big bike. So tama yung sabi ng tropa natin, si Colonel Gerald, which is a previous user ng GSX-R. Smooth talaga tong motor na to. Mabait yung makina niya kapag low to mid, you know, sa high RPM siya bibigay. Very linear yung kanyang power delivery. Smooth na smooth nga. Ang ganda ng downshifting niya, ganda ng auto blip, very smooth talaga. Everything is smooth. So dati akala ko sobrang ma-vibrate niya, so hindi naman pala. Yung catalytic pala yung nagpapa-vibrate sa kanya, yung sound chamber. So kung di mo pa tinatanggal yung sound chamber, pigil na pigil yung kanyang exhaust, kaya siya nagkakos ng vibration. Pero hindi naman sobra ngayon, no? Normal, typical inline 4, pero hindi lang talaga kasi smooth ng mga Yamaha R1. So meron tayong Yamaha R1 talagang halos wala kang maramdaman na vibration dun. So hopefully hindi tayo matraffic. Yung upuan niya, isa pang plus factor sa isang GSX-R. Napakalambot. And speaking of malambot, yung pinakaunang sport bike ko kasi guys is a GSX-R. So ito, matitesting natin yung kanyang acceleration from 0. Oh my lord, lakas. Ba talaga pag superbike. Sobrang adrenaline nito. And right now, nakalagay na tayo sa full power. Nasa A mode na tayo. Pero yung traction control natin naka 5. Ayaw magbili nung dating owner nito. Sobrang ganda ng kanyang quick shifter. Sobrang lambot lang. So it's a Saturday morning. Napakasarap mag-ride, pero marami pa rin kotse. Underpass. RPM is at 14,000 red line. Sarap. So obviously mas screamer to kumpara kay GSX-S. Mas nasa high RPM ang kanyang power band, which is masarap sa racetrack and sa long ride, sa mga expressway runs. Pero kung mga canyon roads like Marilake or city riding, mas masarap yung GSX-S 1000. So just like that, nakadalawang Suzuki tayo, no? In like
1 month. So, di ko lang alam no, kung bakit ba ako bigla ako nagagandahan sa Suzuki ngayon. Alam nyo, gandang-ganda ako dito sa GSX-R na to. Bigla ako nagandahan sa forma niya. Mas na-appreciate ko na siya. Parang sobrang ganda ng design nila. Para siya ng design ni Kawasaki na habang tumatagal gumaganda yung design niya. Parang habang tumatagal paganda ng paganda. It takes some time para magets mo yung design niya. Galing ng mga Japanese manufacturer. Same din yun sa mga Fireblade, sa mga Yamaha R series, di ba? Hanggang ngayon sobrang ganda pa rin ng itsura nila eh. Parang dati kasi ang sport bike may lifespan lang nalalaos, pero recent sport bikes sa sobrang ganda ng design niya. Ang galing ng pagka-design actually. Mahabang tumatagal lalo mo siyang na-appreciate. And then after ko nga masakyan ang GSX-S, na-curious na ako talaga sa ano ba ang kayang gawin ng isang GSX-R. Kasing smooth ba siya? Kasing ganda ba siya ng suspension? Handling wise? Sinasagot na ngayon yung tanong ko. Same behavior sila, same character. Pero syempre mas wild to sa top end. Mid and top end nito talagang yon. Wild na wild. Syempre 200 horsepower versus 140 ng GSX-S. Natural, di ba? Mas malakas. Daming kotse kasi. Masarap sa long ride nito guys, hindi sasakit yung tenga mo dito. So yung kanyang riding position comparable sa S1000 RR BMW, which is more focused on the road. Hindi siya sobrang aggressive ang riding position. So same din dito. Sobrang comfortable kung nasanay ka sa mga more aggressive bikes like R1, Fireblade, R6. Dito sobrang relax lang oh. Right around 7,000 RPM. Doon lumalabas yung kanyang bulusok. Ganda nung kanyang popping sound. Narinig nyo? May popping sound. O yun o, kada magmiminor ako tas gas, yun o, may popping sound. Yun o. Grabe yung handling guys. Isa sa pinaka masarap na sport bike na nagamit ko to. Sa R1 kasi sobrang aggressive niya. Unang sakay mo pa lang 5 minutes or 10 minutes ka pa lang nakasakay sa kanya, makangayaw ka na eh. Aramdaman mo na ba't parang sumasakit yung likod ko. Sobrang dapa, sobrang subsob. Dito napakasarap. Ang isa lang nakikita kong downside dito guys ay yung kanyang TFT. Yun lang talaga. Sana mag-release na sila ng naka full color TFT para finish na. Yun na lang talaga kulang dito. Sa looks niya wala na akong masabi. Siguro kung sa looks, dagdagan lang ng winglets. Matagal-tagal na rin itong silhouette ni GSX-R, hindi pa pinapalitan. I think nilabas to way back 2017. So sana, di ba? Sana i-update na nila. Although wala akong masabi sa kanya looks. Nagagandahan ako sa looks niya. So sana lang nilagyan na nila ng cruise control since ginawa nilang comfortable tong bike na to.